Magandang umaga po sa ating lahat at muli mag-aral tayo ng salita ng Panginoon in Hebrews chapter 11. Basahin ko sa inyo ang verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good report. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at muli kami ay andito ngayon sa iyong bahay-sambahan upang makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin na bigyan kami ng lakas at talino at pangunawa upang makita namin ang katotohanan na nais mong ituro sa amin. Amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakagandang pag-usapan ngayong patapos na ang taon. Napakagandang pag-usapan ang tamang pananampalataya. Why? May mga tao na nagsasabi na nung una naman, ganito ko. No? May kakilala akong may isang lalaki, a personal friend of mine, dati. No? Nag-aral siya ng 5 years, engineering ang course, nag-take siya ng board exam, hindi siya nakapasa. Now, he's questioning God. Kasi, lately, naging inactive siya sa church. Bago siya nag-board exam. Naging inactive siya sa church. Pero nung nag-aaral pa lang siya, napaka-active niya sa church. Now, nung hindi siya nakapasa ng board exam, he's questioning God. Sabi niya, bakit ako hindi pinasa ng Panginoon sa board exam? Eh noon naman, ang active-active ko sa church. Noon naman, lagi akong naglilingkod sa Kanya. Bakit ngayon? Mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon is about, it's not how you start, it is how you will end. Hindi yung paano tayo nagsimula. Paano tayo matatapos. The question is, hanggang simula na lang ba tayo? Nung una, active tayo sa church, active tayo sa gawain ng Panginoon, pero ano na tayo bandang huli? Kasi yun yung nagiging problem sa maraming Kristiyano. No? Active. Unang nabahagian ng salita ng Panginoon, tuloy-tuloy mag-church. Nabaptize, tuloy-tuloy mag-church. After few months, unti-unti nang nawawala. And then the problem is, kapag hindi na sila binless ng Panginoon, they will start to question God. Bakit ganon ang nangyayari? Tandaan natin, if we depart from God's comfort zone, hindi na rin natin basta-basta matatanggap yung kanyang blessing. Yung biyaya nandyan. Yung blessing ang mawawala. Ano nga ba ang pagkakaiba ng biyaya tsaka ng blessing? Pag sinabi nating biyaya, grace is intended for the good and the bad. The sun rises and the sun sets for the believers and for the non-believers. Believers do it, and unbelievers do it. Kumakain ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Yun yung grace. Ang blessing is kapag merong extra. Kumbaga sa trabaho, parang yan yung bonus. Parang yan yung 13 month. Kasi originally, wala naman talagang 13 month eh. Tama? Ginawa ng batas yung 13 month. At alam ko, kung di ako nagkakamali, meron na yatang 14 month. Wala ba? Sa bangko, may 14 month. Oh. Depende sa company.
yung isang bangko nga, yung leave mo, pwede mo i-convert sa cash. Ngayon, ito isang bangko to dito sa Pilipinas. Yung leave mo, pwede mo i-convert sa cash pag hindi mo nagamit. Di ba nagsacycle ang leave? Ang kagandahan doon sa bangko na yon, nag-a-accumulate. Halimbawa, ang leave mo, meron kang allotted na 15. Tama ba? 15 na days na leave. Pag ang nagamit mo 5, yung 10 hindi mo nagamit, convertible to cash. Nag-cycle. Another 15. Yung 10, papatong dun. May kakilala ko, ang leave niya umaabot na ng 80 days. Kaya kay 2-3 buwan siya magbakasyon. Pero sabi niya, Pastor, pag nag-resign ako, lahat ito makukuha ko. Yung leave credits, kukonvert sa cash, lahat makukuha niya. Para siyang nag-aalkansya. It is a blessing. No? Sa buhay Kristiyano, we have grace and we have blessing. Kaya lang nawawala ang blessing, it is because of our unfaithfulness unto God. That's the problem. Kaya nga, let us study Hebrews 11 so that we can see the examples or the heroes of faith. Itong chapter 11 ng Hebrews ang sinasabing heroes of faith. Now, tingnan natin, let us understand faith. It is the substance or the source of things which we hope for. The evidence of things not seen. Naniniwala tayo sa isang bagay na hindi natin nakikita, and that is faith. We believe God, but we don't see God. Nung araw na tayo ay nanampalataya sa Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang biyaya, nananampalataya tayo na ang Panginoong Kristo ay pumasok sa ating puso, pero hindi natin nakikita. And that is faith. No? And through faith, sabi nga sa verse 2, for by it the elders obtained a good report. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya, yung ating mga forefathers, no, nakapag-produce sila ng magandang testimony. Kung bakit ang isang mananampalataya ay nakakagawa ng mabuti, ito ay bunga ng pananampalataya sa Diyos. Kasi we are expecting that when we obey God, when we follow His words, we are expecting for a reward. Tama? Alam natin na meron tayong reward pag tayo sumunod. Parang sa eskwela lang yan. Sa eskwela, hindi ganong nakapokus sa periodical test. Alam niyo kung saan nakapokus sa school? Performance. So, kung kumpleto ka ng performance task, marami kang matataas na grade sa performance task, anong aasahan mo? Mataas ang grade mo. So, ang Kristiyano, habang namumuhay ng ayon sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, hindi man tayo mag-expect ng blessing mula sa Diyos, but blessings will surely come. No? Verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. We are not witnesses upon creation. Pero naniniwala tayo that the world was created in 6 days. The whole creation was created in 6 days. Kaya nga, ito yung panlaban sa mga evolutionists. Di ba nga sabi ko last time, if a person believes in evolution, then he exercises a great faith. But, although it is a great faith, his faith is applied for nothing. Kasi bakit? Bakit great faith pero it's nothing?
Kasi nga, naniniwala sa evolution, wala namang ebidensyang evolution. Tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo sa 6 days creation, pero hindi naman natin nakikita. Hindi naman natin alam kung paano talaga na-create. Pero ang pinanghawakan natin katotohanan, yung sinasabi ng Biblia. Diba? Yun ang pinanghawakan natin katotohanan. Kaya nga sabi rito, we understand that the worlds were framed by the Word of God. The worlds. Ibig sabihin nito, the whole creation, including the different planets. There are billions of stars in the galaxy. There is a vast universe. Napakalawak ng kalawakan. Hindi masukat yan. No? Pero ang sabi ng Bible, God knows the names of every stars. Yan ang sabi ng Scripture. Kaya nga, through faith, naniniwala tayo that God created the whole world. Although wala tayong nakikitang wala tayong eyewitness. Even Adam and Eve didn't see how the creation started. Sino lang ang nakakita ng creation? The angels. Angels were created before God created the world. Dati, ang turo ko, na-create ang angels on the 4th day. But as I have studied the Bible, in the book of Job, sinasabi doon na the heavenly beings shouted when the foundations of the world were created. Nasa book of Job yun. So it means ang angels ang naka-witness ng creation. But the question is, do we see angels? No. Kaya nga, yung katotohanan na pinangahawakan natin na ang Diyos ang nag-create sa mundo, it is an application of right faith. Tuloy natin verse 3. So that things which are seen were not made of things which do appear. Kita nyo? So that things which are seen were not made of things which do appear. Iba yung nakikita. Hindi man natin nakita kung paano nagsimula ang creation, dahil sa pananampalataya, naniniwala tayo. Itong halaman, nilikha ng Diyos. Ang aso, nilikha ng Diyos. Ang tanong nga, bakit maraming breed ng aso? Marami bang breed ang nilikha ng Diyos? No. Isa lang. Isang pares lang ang nilikha ng Diyos na aso. Kaya lang nagkaroon ng maraming breed. Kasi ang tao, patalino ng patalino, yung genetics pinag-aralan. Kaya nakapag-breed sila ng itsura ng aso. No? Meron yung aso ngayon, Shih Tzu ang tawag nila eh. Yung pala yung crossbreed ng Shih Tzu tsaka ng Poodle. Kaya Shih Tzu. No? Ang Dachshund, binread lang din yan. Pinag-aralan yung genetic. Yung genes niyan, binuo. Ganon din naman ang Belgian, ang Collie. Mga binread lang sila. Okay? Now, let us talk about the heroes of faith. Tignan natin yung verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it's not how we start, but what is our ending in life. Tingnan ninyo. Sa Genesis 4, 1-16, yun yung context ng pag-aaral, ng pag-aalay ni Cain tsaka ni Abel
pag-aalay nila sa Panginoon. Si Cain, nag-alay siya ng fruits. Si Abel, nag-alay siya ng tupa. Pero ang sabi ng Bible, in verse 4, chapter 11, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Is it because may blood yung kay Abel? Yung kay Cain, wala? That's not the point. Remember, on the later part of the Bible, merong grain offering, merong first fruit offering. Ang point dito, yung puso ni Cain. No? Kung tama yung puso ni Cain sa pag-aalay niya sa Panginoon, sabihin natin, the Bible is not thoroughly saying na nakausap, na nagbigay ng instruction si Adam and Eve how to worship God. Pero ang logic doon, kanino makukuha ni Cain tsaka ni Abel yung idea how to worship God? Of course, kay Adam and Eve. Right? Hindi man sinasabi ng Bible. Pero ito yung dapat natin i-assume. Kanino sila matututo? Sa kanilang magulang. Now, kung tama yung puso ni Cain, pwede siyang makipag-trade kay Abel. Abel, ito yung first fruits ko. Ipapalit ko sa isang magandang tupa mo para makapag-alay ako sa Panginoon. Pwede niyang gawin yun eh. It's not because Cain's offer is bloodless, but the condition of Cain's heart is not pure before God. Kasi kung ang intention natin sa paglilingkod sa Panginoon is out of purity of our heart, willing tayong i-give up kung ano yung meron tayo para mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. No? Kahit sumunod tayo sa standard ng Panginoon, pero ito ay labag sa puso natin, that obedience is unacceptable unto God. Hindi katanggap-tanggap yun. Yung napilitan ka lang sumunod, hindi yun katanggap-tanggap. Ang nangyari dito kay Cain, napilitan lang siyang sumunod eh. That's what I see. Napilitan siyang sumunod. Kaya nangyari, marumi yung kanyang puso. Pero kung gusto niya talagang mag-offer sa Panginoon, at alam niya na ang gusto ng Panginoon is with blood, pwede siyang makipag-trade kay Cain, kay Abel. Right? Pwede siyang makipag-trade. Now, regarding Abel, ano yung sabi ng verse 4? It shows his righteousness. And also, tingnan nyo, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Sa ganda nung kanyang end, although it is a very, ano tawag dito? Critical? Something na ganyan. Yung kanyang kamatayan, pinatay siya out of envy dahil nainggit sa kanya. But the testimony of Abel is still speaking unto us until now. Kaya nga sabi rito, by it he being dead yet speaketh. Sa ganda ng kanyang testimony, hanggang ngayon, pinag-uusapan siya. Patay na siya, pinag-uusapan pa rin yung kanyang testimony. The question is, for us na nabubuhay ngayon, pag namatay kaya tayo, mapapag-usapan kaya ng ibang tao yung testimony natin sa Panginoon. Alam niyo yung isang matandang namatay sa amin, matandang babae namatay. Nung siya ay nabubuhay, alam niyo ginagawa niya? Pupuntahan niya yung mga may sakit na kapitbahay nila
share niya ng gospel. Ipagpe-pray niya. Yun ang kanyang ginagawa. Basta nabalitaan niyang may sakit. Share niya ng gospel. Kaya nung nakaburol siya sa loob ng church, ang usap-usapan ng mga tao, naaalala ko yung sinanay. Dinalaw ako niya nung may sakit ako, pinag-pray ako. Yun yung iniwan niyang testimony. Kaya until now, kapag napapag-usapan, yun yung laging naaalala na nag-share siya ng gospel sa mga may sakit. Pinagpe-pray niya yung mga may sakit, hindi man ka-church. Basta kakilala niya, pinagpe-pray niya. Kaya kahit patay na, nangungusa pa rin, napapag-usapan pa rin. Mahirap naman, kung patay na tayo, ang pinag-uusapan ng tao, buti nga namatay na yan. Kasi nung nabubuhay yan, perwisyo yan, salot yan. Alam niyo mga kapatid, maganda isang maging objective natin bilang Kristiyano, na makapag-iwan tayo ng tamang testimony sa mga kapatiran natin, hindi lang sa kapatiran natin, ngunit sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung paano tayo naging blessing sa kanila. Hindi yung kung paano tayo naging pasaway. Nung pinanganak tayo, maraming tao ang natuwa. Nakakalungkot sa araw ng kamatayan natin kung maraming tao ang matutuwa. Kapag namatay ang isang tao at maraming tao ang umiyak, doon natin malalaman na ang taong ito ay maraming nagawang mabuti para sa mga tao sa paligid niya. Tayo mga Kristiyano, ano kaya tayo? Kaya alam niyo mga kapatid, it's not how we start, but how are we going to end our Christian life here? No? Ano yung testimony iingatan natin? Verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Yung context na yan, nasa Genesis chapter 5, verse 21 hanggang 26. Now, ang nakalagay doon, Enoch, pagdating niya ng age ng I think 60, he got sons and daughters, and Enoch walked with God. Sa timeline nila, si Enoch ang pinakabata. 300 years. 300 plus years. He walked with God, and the Bible said, and he was not, for God took him. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Siya yung kauna-unahang tao sa Bible na nakaranas ng translation. That time, most probably, buhay pa si Eva at Adan. Pero, Adam and Eve was not translated. They experienced a natural death, physical death. But Enoch did not experience that kind of death because God took him. Ibig sabihin, bigla na lang siyang kinuha ng Panginoon. Palagay niyo ba, hindi nagkasala si Enoch? Nagkasala siya. But he decided to walk with God. Kaya tayo mga Kristiyano, we can decide to walk with God. Ano sabi ng Joshua 24:15 sa kanyang family? But as for me
and my house, we will serve the Lord. We can choose to serve God. We can choose to walk uprightly with God. Although, nagkakamali tayo. Pero pwede nating piliing mamuhay ng may kabanalan. Hindi ko sinasabing 100% magagawa natin. Sasablay at sasablay tayo. Pero ang point doon, alam mo yung sumasablay ka, pero nagsusumikap kang lumakad sa kalooban ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Enoch. Nagsumikap siyang lumakad sa kalooban ng Diyos. So God decided to translate him. It is the Old Testament picture of a rapture. No? Walang resurrection that time, pero merong translation. Napakagandang testimony. Verse 6. Kaya nga, ang paalala sa atin dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Magcha-church ka, pupunta ka lang sa church para lang masabing nag-church ka, pero wala sa puso mo, walang pananampalataya, you are not pleasing God. When we go to church, dapat buo ang loob natin, buo ang puso natin na kaya ako mag-church kasi gusto kong matuto ng salita ng Diyos. Gusto kong sambahin ang aking Panginoon. Gusto kong ialay yung aking buhay sa Kanya. No? Kaya nga, without faith, it is impossible to please God. So, kailangan talaga nating i-apply ang pananampalataya sa araw-araw na buhay natin. Ano ba sabi rito? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kapag ang tao lumayo sa Panginoon, huwag nyo nang asahang pagpapalain ng Diyos yan. Kasi malinaw ang sinasabi ng Bible. Tingnan ninyo, tama ba? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yung taong nagsusumikap, nagsusumigasig, maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ang magpapala sa kanya. E paano yung mga hindi na nag-church na magaganda ang buhay? Financially stable. No? Sa career, successful. You know what, mga kapatid? Hindi natin pwedeng sabihin na yung kanilang achievements ay galing sa biyaya ng Panginoon. Mahirap sabihin na yung achievements nila galing sa biyaya ng Diyos. Why? Hindi lahat ng material na pagpapala nanggagaling sa Diyos. Pwedeng manggaling sa dyablo yan para lalo kang ilayo sa Panginoon. Pero sabi nga, ang taong nagsusumikap, hanapin at paglingkuran ng Panginoon. Anong pangako ng salita ng Diyos? God will reward them. Kaya alam nyo, huwag tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsawang magpagamit sa ministry. Kasi ang Panginoon ang mag-bless sa atin. Lahat ng ginagawa natin, ano to? Sabi nga ng Bible, our labor is not in vain. No? Our labor is not in vain. Sabi sa Galatians. So mga kapatid, napakagandang hamon sa atin na we should always seek God. Now let's talk about Noah. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which are condemned the world, and became heir of the
the righteousness which is by faith. Genesis chapter 6 hanggang Genesis chapter 9. Ito yung buhay ni Noah. Bakit sinabing by faith? Noah being warned of God of things not seen as yet. Ano ibig sabihin yan? Being warned of God of things not seen as yet. Ang tinutukoy dyan, yung ulan. Ang sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng arko. Ito yung sukat ng arko. Kasi uulan ng 40 days and 40 nights. That time, because the whole world, the whole environment is perfect. Walang bagyo. No? Ang mga halaman, nadidiligan sa pamamagitan ng hamog. Ganun kaganda ang panahon. Lilipas ang panahon ng 1 year, ang klima napakaganda. Walang ulan. Pero ang sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko, pauulanin ko 40 days and 40 nights, babaha sa buong mundo. Hindi alam ni Noah ano ang ulan. Kasi hindi pa siya nakakita. Yun yung sinabi nga ng Bible of being warned of God of things not seen as yet. Hindi pa nakikita. But because of faith, Noah obeyed the words of the Lord. Noah obeyed God. Pinagtatawanan man siya, Noah, most probably ang situation, Noah, gumagawa ka ng barko, wala ka naman sa tubig. Wala ka naman sa dagat. Maybe Noah is warning them about God, about the wrath of God, about the rain that will come. Magsisi kayo sa kasalanan nyo kasi uulan. Dahil hindi nila alam ang ulan, pinagtatawanan nila si Noah. Ang sabi ng Diyos kasi uulan Kaya susunod ako, sinabi ng Panginoon. Knowing Noah doesn't know the concept of rain. Pero sumunod siya. Kita nyo? So, faith encloses obedience. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka matututong sumunod. Kaya hindi ka sumusunod dahil wala kang pananampalataya. Wala kang tiwala. Kaya ang tao, ang isang Kristiyano na ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, most probably wala siyang pananampalataya and most probably hindi talaga siya Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, nag-i-struggle man, nagpupumilit siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. We're not perfect. Pero ang iisipin natin, Lord, hindi na nga ako perfect Pero Lord, tulungan mo kung sumunod sa iyo. Noah is not perfect, and yet, he obeyed God. Nakuha nyo? He obeyed God, although he is not perfect. These heroes of the faith are not perfect, but out of faith, they obeyed God and His words. Tayo kaya? Are we willing to obey God and His words? We are not perfect. Hindi ba si Noah walang kaalam-alam? Ano yung ulan? Pero sumunod siya. No? Verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Yung context kay Abraham from Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 17. Yung tungkol kay Abraham.
Ang sabi lang ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka dyan sa lugar ng Haran, dadaling kita sa lugar kung saan ituturo ko sa iyo. He did not question God. Lord, saan yun? Lord, saan yun? Lord, mabubuhay ba ako ron? Lord, makakakain ba ako ron? Alam niyo mga kapatid, our past experience, no? Last November, nung nag-mission trip kami, ang usapan lang namin ni Mine, tara, pasyalan natin yung isang misyon sa Butaw, sa Apayao. Last barangay ng Kalanasan, Apayao. Kaya siya last barangay kasi pagdating mo ng boundary, nung barangay na yon, Ilocos na. Noon pa man, sinasabi sa amin ng pastor doon, Pastor, pasyal kayo sa misyon namin. Eh di kami naman, dahil gusto namin makita yung gawain ng Panginoon doon, 2 days before, kinonta ko yung pastor, sabi ko, Pastor, diyan kami dadaan, pauwi. Sige, Pastor, okay naman. Ang mindset lang namin, mag-asawa, sanay na tayo sa bulubundukin ng Cordillera. Halos pare-parehas lang yan. Sabi ko nga sa inyo before, our experience is incomparable. The roads are incomparable doon sa mga nadaanan namin. Dahil talagang mahirap. Sementado, pero kabi-kabila yung kalsadang gumuho. May na landslide, may nag-collapse sa kalsada, bangin magkabila, sobrang steep ng inclination. Hindi namin ini-expect na gano'n ang dadaanan namin. Knowing, nasabi ng pastor, Pastor, dito masusubukan ng driving skills mo sa bundok. Iba ang kalsada rito. Try to imagine, meron pa sa aming nagbigay ng warning. Pero kay Abraham, nung sinabi ng Diyos sa Abraham, pumunta ka sa lugar kung saan dadaling kita, walang nagbigay sa kanya ng kung anong warning ang kaharapin niya. Kung anong panganib. Ang point doon, Abraham obeyed God. Not knowing his safety, his security. Ang pinanghahawakan niya lang, yung salita ng Diyos, kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Yun lang yung pinanghahawakan niya. Walang sinabi, wala siyang tinanong sa Panginoon, Lord, makakakain ba ako ron? Mabubuhay ba ako ron? Pero sumunod si Abraham. No? By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Maybe yung lugar nila sa Haran, meron silang maayos sa bahay. Maybe. Pero ang sabi sa verse 9, sa kanyang paglalakbay, kung saan nililid siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng anak, saan sila naninirahan? Sa tent. Pansamantalang tirahan lang. Palagay nyo ba kaya makasurvive ng tao sa tent? Maglalakbay, tent. Alam niyo yung sinaunang pamumuhay ng mga dumagat? Yung mga sinaunang dumagat, ang bahay nila, yung isang dingding lang ng pawid. Tapos meron lang tukod. Magre-reside sila malapit sa ilog. Yun lang ang bahay nila. Kapag wala nang supply ng pagkain sa paligid, bubuhatin uli nila yon, lilipat sila.
Ganon yung sinaunang pamumuhay ng mga dumagat noong unang panahon. Hindi komportable. E di lalo na nung kay Abraham. Sa tent lang sila nakatira. Wala silang permanenteng bahay. Saan ka nakatira? Diyan. Hindi nga saan, diyan. Minsan doon. Walang dwelling place eh. No? Siguro kung may Shopee na nun, tsaka Lazada. Ito lang yung address niya eh, nag-iba na naman. Kasi palipat-lipat. Okay. Bakit siya sumunod? Tingnan nyo ang verse 10. For he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. He is looking forward unto that city. Na kung saan, ito yung city na ginawa ng Diyos. Ito yung lugar kung saan ilalagay ako ng Panginoon. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang pamilya, ang kanyang ari-arian. Sa kung saan ilalagay sila ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang gusto sa ating mangyari ng Panginoon. Ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin yung ating mga plano sa Kanya. Si Abraham, may plano yan sa buhay niya, for sure. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, ano ginawa niya? Yung plano niya sa buhay, nagbago. Ang naging plano niya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo kaya, pinlano na ba natin sa buhay natin na magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon? O mananatili tayo sa personal nating plano na hindi natin hinihingi ang biyaya ng Diyos? Mga kapatid, kung ganyan ang magiging ugali natin, we will not experience true success. Kasi ang totoong success, nanggagaling sa Panginoon. Tandaan natin yan. Verse 11, through faith, also, Sarah herself conceived strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore, innumerable. Si Sarah nag-conceive out of faith. No? Kasi kay Abraham pa rin. Si Sarah nga tumawa pa siya eh. Manganganak pa ba ako? Eh ilang taon na ako, nasa 90 na ako. Manganganak pa ba ako? Oh. Tawa eh. Ano ba ginawa? Nagkasala pa nga eh. Sabi ni Sarah kay Abraham, Abraham, ipangasawa mo na lang yung handmaid ko. Yung aking alalay na si Hagar. Baka sa'yo lang yung pangako, hindi sa akin. Kaya nangyari, naging asawa o inasawa ni Abraham, si Hagar. Nagkaroon sila ng anak, si Ishmael. No? Egyptian, half Egyptian, then half sa blood ni Abraham. But later on, after few years, 90 years old, nanganak si Sarah kay Isaac. Ito ay dahil sa pananampalataya. Kaya lang mga kapatid, huwag nyo itong kunin out of context ha. Kasi alam ninyo, merong isang sitwasyon, sabi nung isang babae, doon sa isang lalaki, bakit magmamadali kang pakasalan yung girlfriend mo? Sabi nung lalaki,
Siyempre, kinukonsider ko yung health niya. Baka mamaya, mahirapan na kaming magkaroon ng anak. Ang sagot ng babae, di ba? God closes and opens the womb. Si Sarah nga 90 years old na nung nanganak. Ang tanong, Sarah ba yung pangalan ng babae? May purpose ang Panginoon kung bakit nanganak si Sarah at that age. That promise is not applicable today. No? That promise is not applicable today. Nag-asawa ka ng yung babae, 70 years old. Magkakaanak pa tayo, mahal. Di ba si Sarah nanganak nga 90? Di mali ng yun. Mali ng application yun. Bakit? Ikaw ba si Sarah? Bakit? Ikaw ba yung dadaanan ng Misaya? Hindi naman Pag hindi kayo nagkaroon ng anak, ibig sabihin, kulang kayo sa pananampalataya. Ganun ang thinking ng tao ngayon. Which is wrong. May purpose ang Lord kung bakit nanganak si Sarah at the age of 90. Hindi mo pwedeng iparallel sa buhay mo yan. Magkaiba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. No? Tapos sasabihin pa, walang imposible sa Diyos. Kung 70 years old na yan, 80 years old, kung gusto ng Diyos magkaanak kayo, magkakaanak kayo. Totoo naman yun, walang imposible sa Diyos. Pero kabubuhan yung reasoning na yun. Kasi hindi niya tinitignan yung konteksto kung bakit si Sarah ay nanganak at a very old age. No? Ganun yun. Verse 12. Tingnan ninyo. Ano pa nangyari? Yung angka nila, dumami. Stars, sands in the sea. Diba? Ang tanong, ang tinutukoy lang ba nito ay mga Hudyo? Actually, hindi. The seed of Abraham are the Jews by blood. And the Christians by faith. We are the seed of Abraham by faith. Not by the blood, but by faith. Yung Diyos na sinasamba ni Abraham noon, yung Diyos na pinaglilingkuran ni Abraham noon, that is the same God na sinamba natin, na pinaglilingkuran natin ngayon. That is the same God na siyang nagpapala sa atin. That is the same God na merong promise sa atin. That's why we are the children of Abraham by faith. Through faith, by faith. Hindi man tayo Jews, but we are Christians who accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kaya, totoo yung sinabi ng Bible na sindami ng bituin, sindami ng buhangin. Hindi mabilang. All throughout, wala pa mang Kristyanismong tinatawag. After Abraham, marami na rin naging mananampalataya na Hudyo. And during the Old Testament times, meron na rin mga mananampalataya na hindi Jews. Do you believe that? Read the book of Jonah. The Assyrians in Nineveh, mga naging mananampalataya sila. They repented of their sins. Kaya nga galit na galit si Jonah Lord, kalaban namin sila.
Inaapi nila kami, pero gusto mo magsisi sila sa kasalanan nila? Gusto mong patawarin sila? Gusto mong maligtas sila? Mula sa judgment mo? Hindi matanggap ni Jonah yun eh. Kaya nga, in the Old Testament, the book of Jonah is the book of missions. Noon pa man, ni-reach out na ng Panginoon ang Gentiles. Kaya yung mga Ninevites, they also became the seed of Abraham by faith. Pati tayo. Verse 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. Ang ganda nung sinasabi ng verse 13. Hindi nga nakita ni Abraham yung pangako ng Diyos, na ang kanyang lipi magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Hindi niya nakita. Pero pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. See? Pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. And I'm sure, nakita na rin niya ni Abraham nung siya ay nasa langit. Nung nasa paradise na siya, nakita niya na rin na maraming nananampalataya sa Diyos. Pero hindi na siya buhay dito sa lupa. Buhay siya sa paraiso. Yung promise ng Panginoon kay Abraham, hindi man nakita ni Abraham nung physically nabubuhay siya, pero tinupad ng Diyos. Kaya napakaganda. Ito yung palatandaan na ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Kapag siya nangako sa atin, meron tayong pananampalataya sa Kanya, nanatili tayo sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kapag ang plano natin sumablay, yung prayer natin, hindi pinagkaloob ng Panginoon, ang dapat na thinking natin, Lord, alam ko may maganda kang plano sa buhay ko. Tuloy lang sa pagiging Kristiyano. Tuloy lang sa pag-iingat ng testimony. Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag nating hayaan na yung mga pagsubok na yan ang magbagsak sa atin. No? Kasi alam ninyo, hindi natin masabi baka mayroon pang mas malala. Kala natin, tayo na yung pinaka nakakaawa. Sabi nga ng Ilonggo kaluluoy man. Yung parang habag na habag sa sarili. Pero yun pala, meron pang mas higit. No? So, verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Tingnan nyo, kung wala silang pananampalataya sa mga nakikita nila doon, pwedeng bumalik sila sa Haran. Pero dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, nagpatuloy sila. Verse 16, but now, they desired a better country that is unheavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Ano yung sinasabi ditong, wherefore God is not ashamed to be called their God? Masaya ang Diyos. No? Na ina-acknowledge niya na sila Abraham ay kanyang anak. Kasi bakit? Sumusunod si Abraham sa kanya. Sumunod sila Abraham sa kanya. Kaya sabi, hindi niya kinahihiya si Abraham. Hindi siya nahihiya na tawagin siyang Diyos nila Abraham. Kaya nga, di ba, lagi ina-address, o Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diba? Sinasabi yun The God of Abraham, Isaac, and Jacob. God is delightful for them.
masaya ang Diyos na siya ay kinikilalang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tayo kaya, are we still respecting the authority of God over us? If we are respecting the authority of God over us, matututo tayong magpasakop sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, at maglilingkod tayo sa Panginoon ng buong puso, walang pagdadamot, walang pagdadalawang isip. Mga kapatid, maraming taong gusto maglingkod sa Panginoon. Pero ang problema, mali yung way ng kanilang paglilingkod. Mali ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tapos tayong mga Kristiyano, nang tama yung Diyos na pinaglilingkuran natin, tatamad-tamad pa tayong maglingkod. Ang problema kasi, I'm not being regionalistic. I'm not being racist. Baka yung lingkod na pagkakaunawa ng maraming Kristiyano, yung salitang lingkod ng Bisaya. Alam niyo yung lingkod sa Bisaya? Upo. No? Yung lingkod na tinutukoy, hindi Bisaya word. Kasi pag sinabing lingkod sa Bisaya, upo. Yung lingkod na tinutukoy natin ngayon is to serve. Yung ibang Kristiyano, nakalingkod diha na lang. Nakaupo na lang dyan. Nakaupo na lang dito. Hindi kumikilos. Pero ang totoong Kristiyano, naglilingkod, kumikilos, nagseserve sa Panginoon. No matter what. Anuman ang situation. And a child of God sees failures as diversions of God to lead him unto His plan. Yung failure natin, kung anak tayo ng Diyos, yung failure natin, makikita natin yan na, Lord, alam ko may maganda kang leading. Kaya ang mangyayari, dahil inaasahan natin yung leading ng Panginoon, hindi tayo basta-basta manlulumo. Nakuha nyo? Kasi meron tayong inaasahan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung challenge natin sa araw na ito. Nagsisimula pa lang tayo sa pag-aaral ng Heroes of the Faith. The faith of Abel, the faith of Enoch, the faith of Noah, the faith of Abraham and Sarah. Maging hamon ito sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Are we willing to give up our all in order for us to obey unto God? Pag susunod sa Panginoon, huwag kayong magdala ng excess baggage. Huwag tayong magdala ng excess baggage. Kasi pag meron tayong dalang excess baggage, yan yung magpapahirap sa atin. Maging challenge ito sa atin, mga kapatid, at magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon habang haharapin natin ang 2025. Manalangin tayo. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na siya nagbigay inspirasyon at lakas sa amin. Panginoon, most of the time nanghihina kami. Nawawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Kaya Ama, tulungan mo kami. Ikaw ang kumilos sa aming mga buhay upang kami ay magtiwala sa iyo at sa kung anumang plano mo sa aming mga buhay. Panginoon, hindi madali sapagkat hindi namin alam ang kinabukasan. Ngunit, O Diyos, Ikaw ang nakakaalam at alam namin na hindi ka nagkakamali sa amin sa kung anumang pinlano mo sa amin. Kaya, Ama, turuan mo kami at tulungan kami na magtiwala sa iyo. Muli, ito ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.